Sa unang tingin, akalain mo naman talagang paraiso. Pero hep, ang nakikita mo ngayon ay isa nga lang sa mga kalsada rito sa San Pedro sa San Simon, Pampanga na hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa ring baha. Ayon nga kay Kuya Esli sa kanyang tansya, nasa 6 hanggang 8 talampakan daw ang posibleng lalim nito. Ang taas pero para kay Kuya Carlo tila hindi na raw bago sa kanya ang ganitong senaryo sa San Simon. Alam niyo naman po ang Pampanga, prone po yan eh. Bagsakan po yan, para pang catch basin po ng mga tubig to eh. Kaya hindi po kami nagtataka na kada umuulan na malakas ang pasok ng tubig, hindi po kami nagtatakang lumalim ang mga karsada. Pero bagamat sanay na nga ang ilan dito, ayon kay Ate Rosalie Justo, super hassle naman daw ang dala nito hindi lang sa kanyang pamilya, pero para na rin sa iba pang manggagawa. Sa amin, lampas tao, pero sa daan, pwede pa yung sa tuhod. Gano'n ka-hassle yung ganito na setup? Super hassle kasi sa amin, tulad kami, gigising kami ng umaga para lang magbangka para makipag-CR kasi ayaw namin dumimi mismong sa tubig kasi sa amin din naman po pupunta yung dumi kapag if ever na nagdumi kami sa bahay. Tas ang ginagamit ko lang is bike kasi yung motor ko hindi ko na kayang isadsad sa tubig kasi baka pa-overall ko, mas malaki yung magiging gastos namin. Hassle sa mga bumibili ng pagkain, hassle sa mga nagtatrabaho kasi imbis na kakainin na lang nila yung pamasahe nila, lalo na ngayon isang sakay lang na kanina naghatid ako ng pinabiling pagkain ng kaklase ko. 30 pesos na, isang sakay lang na papunta o pabalik, di 60. O kung ganun araw-araw, di kung ilales mo yun sa sweldo ng isang manggagawa, napakalaki na din kasi kakain pa siya, mamamasahe pa siya. Halos wala na yung minimum wage na sinasabi na suswelduhin ng isang manggagawa kung ganito yung sitwasyon. Kung lagpas taong baha kina Ate Rosalie, hanggang leeg naman daw ang kina Kuya Jeric. Hanggang dito. Hanggang leeg? Oo. So paano po yung ginagawa nyo? May second floor po ba kayo? Meron, kaya lang pag umuulan, ganon din, walang bubong kasi. So parang paano po yung sitwasyon nyo? Sobrang hirap po ba? Or Mahirap. Pag umulan, kahit saan ka pumunta, basa yung paa mo. Samantala, kanya-kanya naman paraan ang ginagawa ng ilan upang makadaan sila sa baha nang hindi sila inaalipunga. Kung saan kabila nga sa ginagawa ngayon sa isang subdivision sa Santa Monica sa San Simon, Pampanga, ang pagsakay sa isang bangka. Isolated kami actually, kaya hindi kami makalabas ng aming bahay unless gagamit ka ng bangka tulad niyan. Kaya yung subdivision ay nag-provide ng 2 bangka para sa mga nagtatrabaho at saka sa mga tao nandoon nga para sa kanilang mga necessities. So mahirap talaga kasi no other way kundi or maglakad ka using your jumper's boots. Kung ang ilan ay bangkang inaasahan para makalabas ng kanilang tirahan, ang iba naman ay umaasa na makasabay sa libreng sakay. Ngayon lang nangyari to. Lalo na rito pinakamalalim. Kaya naghihintay ako na service para tatawid ako doon. Libre naman. ayun, libre sakay po. Oo. Pero bagamat malaki nga ang tulong ng libreng sakay sa ilang residente o commuter, ito naman daw ang nagpapahina sa pamumuhay ni na Kuya Edwin na isang tricycle driver. Pahirapan po. Bakit pahirapan, sir? Wala akong pasahero. Pahirapan po sa mga pasahero dahil may mga libre sakay. Yan. Tsaga-tsaga na lang po kami. Dati, sir, nung wala pang baha dito, magkano yung kinikita nyo na uuwi nyo sa isang araw? Nakakauwi naman po kami ng 500, ganyan. Pero Neto ngayon na po na yun. nagkaroon ng pagbaha, kamusta yung nyo, yung mismo? Mga pinakamalaki po namin, mga 300, ganyan. Tsaga-tsaga na lang po. Wala ko kami makakuha mga pasahero. Bagamat meron nga daw mga bangka na maaaring magamit tuwing may pagbaha, ang panalangin naman ng ating mga nakausap kanina na residente ay sana raw magkaroon nga ng konkretong solusyon hinggil sa problemang ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.